course, very, very happy that the fans are really looking forward to meeting me in Vietnam. And I hope I can also attend, some other events of Miss Cosmo. Kasi the last time I wasn't there and a lot of people were questioning bakit walang Philippines. But I already explained it to them na I had a prior commitment before pa na nagbigay ng invitation yung Miss Cosmo. So I hope in the, upcoming events, I can attend pa. And I'm willing naman and excited to do that. At isang Chelsea, how can you bridge the gap between the Pinoy fans and the supporters of the pageant that you're competing? Oo nga, kasi I can see na meron din mga pageant fans from the Philippines and other countries, yung na nagtatalo-talo, nag-aaway-away. I hope that, they just support me, and I hope that everyone can spread that kindness and also respect towards each other. I think that is really the most important thing naman. Message to your fans. So all my fans, from the Philippines and other parts of the world, maraming salamat. Thank you very much from the bottom of my heart. I cannot wait to meet all of you soon. And I will definitely do everything in order for us to get that first ever Miss Cosmo. Magandang araw po sa inyo at welcome back dito sa ating panibagong video. At narinig nyo po si Chelsea Fernandez, mga kapolitika, dahil bukas po ng umaga ay lalapag na dito sa airport ng Vietnam itong si Chelsea para mag-attend ng grand launching ng Miss Cosmo 2025 sa bansang ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At ngayon po ay naghahanda na itong si Chelsea Fernandez dahil sa October 4 yung coronation ng Miss Cosmo 2025 at ipapasa na ni Tata ang corona sa mapipiling winner ng Miss Cosmo 2025. So sinabi dito mga kapolitika ni Chelsea Fernandez na iwasan na yung mga pag-away-away mo, especially doon sa nangyari last year. So maybe bigyan po natin ng benefit of the doubt ang Miss Cosmo kung ganun pa rin yung kanilang mga patakaran at ganun pa din yung kanilang pipiliin na winner. So sana ngayon ay matuto na ang naturang beauty contest or ng organization na sana lang yung deserve talaga ang pipiliin nilang winner para maiwasan yung pambabash sa kanila at yung mga kritiko. Okay, so yun mga kapolitika, kasi pag nakikita naman nating deserve yung winner ay wala naman tayong masasabi. For example na lang yung recently lang na kinoronahan na Miss Earth. So ang mga netizen ay tuwang-tuwa sa pagkapanalo at walang issue, walang iskandalo kumbaga. Pero kung makikita naman ng mga netizen na very undeserved at meron pang someone na mas lamang doon sa kanya at yun ang pero ang ipinanalo ay yung mas mababa ang quality. So doon nagkakaroon ng issue. So ito ay dapat na maiwasan at sana ay maganda ang magiging kapalaran ni Chelsea Fernandez dito sa Miss Cosmo 2025. Okay? So yun mga kapolitika, ang aking magreaksyon na tayo ay magkaisa, pero pagdating talaga sa mga botohan ay wag na po tayong maglalabas ng anumang something na monetary dahil hindi naman yun ang magiging basis. Sana ay matuto na rin ang mga Pinoy na hanggang like lang tayo ng mga post ng Miss Cosmo, pero pagdating na sa usaping pera ay wag na po tayong maglabas, especially dito sa mga botohan dahil talagang i-highlight nila yung mga botohan mga kapolitika and meron po yung bayad. So iwasan na po natin yung mga ganong pakulo ng Miss Cosmo. So ano po ang inyong mag-reaction? Kayo po ba excited dito sa grand launching ng Miss Cosmo 2025? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.